Kabanata 611. Tumango si Amos kay Harvey, sa kamagalang na inilagay ang kanyang name card sa mesa bago umalis kasama ang iba. Hindi rin niya inalis ang mga regalo na dinala niya. Masama ba talaga ang kalagayan ni Amos gaya ng sinasabi mo, young master? Nang makaalis si Amos at ang iba pa, nagsalita si Dorian sa gilid na nakasuot ng uniforme ng janitor at face mask. Hindi man lang siya makikilala ng mga taong hindi nagpapansinan. Nakangiting humigop ng tsaa si Harvey. If I exaggerate things, Amos would think I'm mediocre. If I undermine his condition, hindi rin siya magugulat. Kaya naman lahat ng sinabi ko ay walang iba kundi ang katotohanan. Kumunat ang noo ni Dorian. Paano kung talagang ipinakita niya sa iyo ang kanyang sikretong martial arts? Tutulungan mo ba siya, kung gayon? Ano bang masama sa pagbebenta ng pabor sa small sect? Nagkaroon ako ng conflict sa kanila, pero hindi naman siguro ito maaayos. Kung ibibigay niya ang 7 beads at mangako siyang hindi makikialam sa mga gawain sa outskirts, paano kung tulungan ko siya? Kung tutuusin, mahalaga ang balanse. Nakakahiya. Kung tutuusin sa ekspresyon ni Amos, malamang ay napagdesisyonan niyang huwag pansinin ang karamihan sa mga sasabihin ko. Ang isang elite na tulad niya ay palaging magdududa sa lahat ng kanyang kausap. Tsaka palagi ko na siyang nirerespeto to the point na pinasundan niya ako ng mga tao. Sa tingin mo maniniwala siya na tutulong ako? Hindi. Kung tungkol sa pagpapakita ng kanyang sikretong martial arts, mas imposible iyon. Gayunpaman, mas naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon dahil sa sinabi ko sa kanya. Sigurado akong hihilingin niya sa Great Wall ng small sect na subukan ang aking mga pamamaraan sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Harvey. Sa paghusga mula dito, ginawa namin ang isang bagay na malinaw. Tumawag ang young master sa daan dito para yakapin ako, ngunit siya ay sinusubukan lamang upang stall sa pinakamahusay. Gusto niyang ihinto ang madalas na pakikipag-away sa kanya. Hindi lang siya nagsusumikap na makuha ang magandang grasya ko, kundi pinagbabantaan din niya ako. Mukhang medyo nakabanta ang small sect sa pagiging swordmanship mo kagabi, Mr. Dorian. Ngumiti si Dorian. So paano kung isa akong malaking banta? Ang ambisyon ng small sect ay hindi kay Amos. Hindi rin ito mawawala dahil sa kanya. Pinatigil lang nila ang kanilang mga aktibidad dahil lang sa hindi tama. Sabi nga, maliwanag na hindi ito ang pangunahing intensyon ni Amos. Napapikit sandali si Harvey. Natatakot ako na kailangan kong hilingin sa iyo na gawin ang isang bagay para sa akin. Please, gagawin ko ang lahat para makatulong. Sabi ni Dorian. Alamin kung ano ang nangyayari kay Emil, pati na rin ang kanyang kinaroroonan. Balak ko siyang bisitahin. Huminga ng malalim si Harvey. Sa palagay ko hindi lang nagsasaya si Amos dahil sa mga kasiyahan. Kung walang anumang pakinabang, ang isang lalaking tulad niya ay hindi basta-basta magpapakita ng ganoong kababang loob. Saglit na pinag-isipan ni Dorian ang sitwasyon, saka tumango bago umalis sa lugar. 10:00 ng gabi, sa labas ng pinakamataas na palapag ng People Hospital. Dumating si Harvey sa ICU. Pagdating sa kwarto ni Quincy, sinilip niya ang siwang ng pinto bago muling umalis. Sa tulong nina Justin, Prince, at Lane, makakaligtas siya sa kabila ng hindi naganap na pag-recover. Kung tutuusin sa ugali ni Neil, walang magagawa si Harvey kung hindi susuko ang una. Kung tatanggi pa rin siya, hindi rin gugustuhin ni Harvey na guluhin ang sarili niya. Pumunta si Harvey sa ibang building pagkaalis sa kwarto ni Quincy. Walang masyadong medical staff sa kalagitnaan ng gabi. Maliban sa ilang doktor na nakatutok sa kanilang mga monitor sa duty room, tanging desk ng nurse at dim lights lang ang nakikita. Sakto nang gigisingin na ni Harvey ang nurse na natutulog, nanliit ang mga mata nito. Likas niyang tiningnan ang anino sa gilid. Lumiwanag ang elevator bago bumukas ang mga pinto, at maya-maya lumitaw ang isang figure na may itim na hoodie. Ang mukha ng figure ay natatakpan ng isang itim na mask sa mukha, maliban sa mga mata, walang ibang nabubunyag. Matapos masiguradong walang nakakakita sa kanya,
mabilis siyang umikot ng ICU bago naglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng corridor. Hindi naman mabilis ang mga galaw niya, pero parang may plano siya sa direksyong tinatahak niya. Hindi lang niya nagawang iwasan ang bawat isang surveillance camera sa kanyang daraanan, nanatiling nakatago siya sa mga tao sa paligid niya. Siya ay napakaingat, maliban kay Harvey, walang ibang makakakita sa kanya. Ang kanyang pagiging maingat ay sapat na upang ipakita na hindi siya ordinaryong tao. Higit sa lahat, ang lugar na kanyang pinuntahan ay para sa isang taong nasa intensive care unit, kay Emil. Saglit na pumikit si Harvey bago sumunod sa lalaki. Walang intensyon si Harvey na itago ang sarili. Since he entered the hospital publicly, there was no need for him to do such thing. Dumating ang lalaki sa dulo ng koridor, at inilabas ang kanyang ulo mula sa anino ng isang sulok. 4 na figure ang nakatayo sa loob ng kwarto ni Emil. Lahat sila ay may blonde na buhok at asul na mga mata, at sila ay mga mutant mula sa Amerika. Upang maiwasang maulit ang anumang mangyari kay Emil, lubos na nag-aalala ang Amerika sa kanyang kaligtasan. Ang mga mutant ay hindi nagdala ng anumang armas, ngunit lahat sila ay kahangahangang mga mandirigma. Ang mga ordinaryong martial artist ay hindi man lang makalapit sa kanila. Matapos huminga ng malalim, naglabas ng silver tube ang itim na figure. Bago siya maglunsad ng pag-atake, sinadya ni Harvey na tumapak sa lupa mula sa malayo. Sino yan? Mabilis na naramdaman ng mga mutant ang kanilang mga sentido at sumulyap, nakita ang itim na figure sa proseso. Freeworm. Ang figure ay mabilis na sumugod pasulong, pinaikot ang pilak na tubo. Isang dagat ng karayom ang lumabas sa isang iglap. Ito ay isang lubhang nakakatakot na tanawin. Ang mga mutant ay hindi tumugon sa oras, matapos tusukan ng mga karayom, lahat sila ay napaatras at umubo ng napakaraming dugo. Rainstorm needles. Lumiit ang mga mata ni Harvey. Hindi niya akalain na makikita rito ang mga nakatagong armas na tulad nito, sa lahat ng lugar. Bago pa man makagawa si Harvey ng hakbang, agad na sinipan ng itim na figure ang pinto. Pinakawalan niya ang rainstorm needles nang hindi man lang tumitingin sa mga tao sa paligid niya. Nanginginig muna si Emil na nakahiga sa kama bago itagilid ang ulo. Wala nang nakikitang palatandaan ng buhay sa kanya. Lumingon ang figure, at nagbabalak na umalis. Sa sandaling ito, lumabas ang ilang mutant sa kwarto matapos marinig ang tungkol sa pag-atake. Agad nilang isinaaktibo ang kanilang mga kakayahan, at ang kanilang buong katawan ay naging berde at nakakuha ng napakalaking lakas. Makakabaril ng mga sapot ng gagamba mula sa dulo ng kanilang mga daliri, na nilagyan ng nakamamatay na kamandag. Ang iba ay nakakakontrol pa ng apoy, na para bang sila ay aktwal na mga wizard at mangkukulam. Mga walang kwentang trick, malamig na tumawa ang figure, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, at ang mga nakatagong armas ay lumipad sa paligid ng silid, at 2 pang mutant ang nahulog sa lupa. Bakas sa kanya ang mga peklat. Pinindot ng figure ang rehas ng balkonahe at bumaligtad, lumapag sa sahig sa ibaba bago naglaho sa madilim na gabi. Nagkatinginan ang natitirang mga mutant bago mabilis na binuksan ang pinto. Isang malamig na panginginig ang dumaloy sa kanilang mga gulugod nang makita nilang natatakpan ng karayom ang katawan ni Emil. Patay na si Emil. Ang mga isip nila ay napuno ng takot. Ang bawat isa sa mga mutant na ito ay kailangang sumama kay Emil sa lalong madaling panahon. Habang ang mga mutant ay nasa gulat, ang figure ay pumunta sa exit na nakabukas na ang pinto nito. Balak niyang sirain ang itim na hoodie at face mask bago umalis. Saktong pagtanggal niya ng hoodie ay natigilan siya. May nakatayo sa likuran niya. Napakunot-noo si Harvey sa maputlang lalaking nasa harapan niya. "Hello, let me introduce myself," nakangiti niyang sabi. "I'm Harvey York. You killing Emil has nothing to do with me." Ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon sa outskirts, hindi ko maiwasang isipin na sinusubukan mong ilagay ang blame sa akin. Sinusubukan mong paglabanan kami against si Henrik. How about this? I won't make things harder for you if you come with me to the police station. How does that sound?
Ikaw si, nagbago ang ekspresyon ng lalaki, at natural niyang nakilala kung sino si Harvey. Mabilis niyang sinubukang bumalik sa ospital. Alam niyang wala siyang laban kay Harvey. Lumitaw si Harvey sa harap mismo ng lalaki, pinutol ang bawat landas na maaari niyang tahakin bago siya subukang hulihin siya ng buhay. Kung tutusin, ang lalaking ito ang pumatay kay Emil gaya ng planong bisitahin ni Harvey. Si Harvey ay gagawing scapegoat kung hindi niya mahuli ang lalaki. Mabilis na muling nagbago ang ekspresyon ng lalaki, at hindi niya akalain na magiging ganito kabila si Harvey. Bam! Isa pang putok ng rainstorm needles ang binaril. Tumabi si Harvey, at epektibong naiwasan ang pag-atake. Lumiit ang mga mata ng lalaki, at hindi niya inaasahan na maiiwasan ang kanyang rainstorm needles. Bago pa siya magsalita ng kahit ano, casual na nabunot ni Harvey ang isang karayom sa dingding at pinitik ang kanyang daliri. Swoosh! Dumiretso ang karayom sa dibdib ng lalaki. Nanlamig ang kanyang katawan sa hindi makapaniwala nang makita ito. Napaatras siya bago bumagsak sa lupa, at lumabas ang maitim na dugo sa kanyang bibig. Inangat niya ang ulo niya para tingnan si Harvey na may nakakakilabot na ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya magiging walang kapangyarihan laban kay Harvey. Humakbang pasulong si Harvey at sinipa ang lalaki pababa. Pagkatapos ay sinundot ang puso ng lalaki gamit ang dulo ng kanyang mga daliri upang pigilan ang pagpasok ng lason. You're pretty good, but I can still tell that you're from the small sect no matter how much you try to hide it. Pinadala ka ba ni Amos o Stephen? Namilog ang mga mata ng lalaki matapos mapagtantong ganoon kadaling nalantad ang kanyang pagkatao. Enough talk, you bastard. Bulalas niya, at malamig na nanlilisik kay Harvey, walang balak na umatras. Kill if you dare. Let me tell you something. You're going against people that you never should have. You'll suffer a horrible death soon enough. Mas mainam para sa lalaki kung si Harvey ay galit na siya ang haharapin ang huling suntok. Ganun ba? Napangiti si Harvey. Maraming tao ang gustong mamatay ako sa panahon ngayon, pero ang mga taong iyon ay patay na lahat. Alam kong hindi susuko ang isang sakripisyong sundalo na tulad mo hanggang sa huli, pero may paraan ako para makapagsalita ka. Ang lalaki ay napuno ng paghamak, at hindi siya naniwala ni isang salita na sinabi ni Harvey. Inilabas ni Harvey ang phone niya bago tinawagan si Romana. Hindi lamang niya gusto ang lahat ng bagay mula sa lalaki, ngunit nais din niya ang patutuo na maging matibay na ebidensya. Kung tutusin, natural lang na ibalik ang pabor dahil may gustong maging scapegoat siya. Matagal nang nasa dulong bahagi si Romana. Dahil mayroon siyang mga koneksyon sa gobyerno at sa underworld, magiging ligtas na mapagpipilian na ibigay ang trabaho sa kanya. Sa oras na iyon, sa looban kung saan nanatili si Amos para sa gabi. Mahigit 100 beses na niyang binabasa ang libro, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang kanyang galit. Ang dalawang enerhiya sa loob niya na dapat ay magkasundo ay mas lalong nag-aaway. Si Amos ay isang dalubhasang martial artist at isang Diyos ng digmaan. Masasabi niya na kung hindi niya haharapin ang problema sa lalong madaling panahon, tiyak na mamamatay siya. Punit-punit na siya. Ayaw niyang sumuko sa kanyang pagsasanay, ngunit ayaw niyang ipaalam sa iba ang tungkol sa kanyang kalagayan, at kasama ang kanyang amo. Ngunit sa pagkakataong iyon, mamamatay siya pagkatapos magmukmak. Gusto niyang subukang bigyan ng pagkakataon si Harvey, pero alam niya na base sa kanilang relasyon, magiging living hell ang buhay niya kung susubukan talaga ni Harvey ang anuman. Malungkot ang mukha ni Amos. Ang karaniwang tusong tao ay walang ideya kung paano gumawa ng tamang desisyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6015. Young Master. Nang muling magbabasa ng libro si Amos ay mabilis siyang nilapitan ni Elaine. Inilapag niya ang isang tasa ng tsaa sa tabi ni Amos bago nagsalita. Ayos na, Young Master. May balita na ang ospital. Patay na si Emil. Maayos din ang pagkakagawa nito. Ang mga sugat sa kanya ay dulot ng rainstorm needles.
Ang sangay sa outskirts ng lungmen ay ang tanging puwersa na maaaring makakuha ng mga armas na iyon sa publiko. May iba pang mga nakatagong mapagkukunan na maaaring makakuha ng kanilang mga kamay sa armas, ngunit hindi yun sapat upang magsilbing patunay. Bahagyang kumislot ang kamay ni Amos, at nakita niya ang isang nagulat na tingin. Sigurado ka bang patay na siya? Namatay siya sa rainstorm needles. Sigurado ako. Tumango si Elaine. Don't forget, may mga sarili tayong tao sa ospital. Hindi lang kinumpirma iyon ng mga forensic expert, pati na rin ang mga medical staff. Narito ang mga larawan. Inilabas ni Elaine ang isang larawan sa kanyang telepono. Ilang sulyap muna si Amos bago tumango sa loob. Siya ay dapat napatay na. Henrik would never lose his cool if Emil didn't die. At kung hindi siya mawawalan ng cool, he wouldn't be a good ally. Saglit niyang inisip ang sitwasyon. Ano ang reaksyon ng mga Amerikano? Napangiti si Elaine. Walang sinabi si Henrik tungkol sa sitwasyon, ngunit lahat ng mga mutant ay sumisigaw tungkol sa paghihiganti. Ang ilan sa kanila ay nagpakita pa ng kanilang mga mutant form dahil sa pagkabalisa. Naghihinala ako na kung hindi pinipilit ng mga pulis na pababain sila, dumiretso na sila sa labas ng sangay ng lungmen ngayon. Kung tutusin, ipinakita na ng patunay na ang lungmen ang nasa likod ng lahat ng ito. Gusto nilang ilayo ang sarili sa sitwasyon. Managinip sila. Matagal na damilat si Amos. Siguraduhin na ang mga bakas ng ating ginagawa ay ganap na mabubura. Hindi lamang dapat nating e-instigasyon ang lahat, ngunit gusto nating ibaon din ng magkabilang panig ang palakol. If we need that, I can get everyone together. As long as they show their respect, I'll handle the rest. Natigilan si Elaine. Hindi ba dapat na pag-awayin natin sila? Bakit tayo mamamagitan ngayon? Gusto nating mag-away sila, sabi ni Amos. Ginagamit natin si Henrik para harapin ang lahat ng humahadlang sa mga plano ng small sect. Pero hindi lang natin pwedeng gawing obvious ngayon, di ba? Putting up a good show would be good for us. At saka, kailangan nating siguraduhin na mananatiling buhay si Harvey no matter what. Ang pagbebenta sa kanya ng isang pabor sa pinakamahalagang sandali ay ang pinakamagandang senaryo. Tumango si Elaine, ngunit hindi niya pa rin maintindihan. Ang galing ni Harvey, patuloy ni Amos. Gayunpaman, magiging kapaki-pakinabang lamang siya kung makokontrol natin siya. Imposible naman dahil isa siyang ekspertong martial artist. Pag nangyari yon, paano kung itago ko siya para sa sarili ko bilang konsultan? Kinabukasan, alas 6 ng umaga. Ang Verdant Funeral Parlor ay tila napakalamig noon. Para sa mga tao ng bansa H, ang kapaligiran ang pinakamainam para paalisan ang isang tao. Ayon sa mga alamat, ang mga taong pinalaya sa dalawang ito ay mabilis na muling magkakatawang tao. Gaano man kakonsited si Henrik Higgs, mamamayan pa rin siya ng bansa. Matapos isagawa ang autopsy sa kanyang anak magdamag, ipinadala na siya sa funeral parlor. Hindi lamang na-e-book ni Henrik ang buong parlor, kundi inihayag din niya na gugugol siya ng isang buong linggo sa pag-aasikaso sa libing ng kanyang anak. At kung ang mamamatay tao ay magpapakita at maglilinis, papatayin lamang niya ang pangunahing salarin. Iyon ay, hindi niya tututulan na patayin ang lahat sa outskirts kung hindi iyon mangyayari. Sa oras na iyon, kumalat sa buong mundo ng martial arts ng bansa ang mga alingawngaw ng pagbabalik ni Henrik pagkatapos ng 20 taon. Dinala rin dito ang mga mutant na hindi maglalakas loob na magpakita ng kanilang mukha. Sa kalaunan, ang mga taong iyon ay tiyak na makikipag-away kasama si Henrik. Sa hinaharap, maaaring gamitin ng Amerika ang dulong bahagi ng bansa bilang isang tulay upang sakupin ang buong bansa. Habang ang lugar ay tila kalmado at payapa, ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa Verdant Funeral Parlor, at matiyagang naghihintay na may mangyari. Alas 8 ng umaga, dahan-daang nagmaneho ang ilang Mercedes-Benz sa harap ng parlor. 8 monghe na nakasuot ng dilaw na damit ang nakita nang bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Maya-maya pa ay lumabas din ng kotse ang isang mapang-akit at makinis na babae.
Makukuha ng babae ang atensyon ng sinumang lalaki, at maaakit sila sa kanyang walang katulad na kagandahan. Isa siya sa mga lingkod ni Amos Augustus, si Elaine Garcia. Nakangiti si Elaine mula sa malayo bago tumungo sa parlor na may matigas na ekspresyon. Binasa niya ang isang lumang kasulatan sa kanyang mga kamay bago ito sinunog. Pagkatapos, nilapitan niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit sa gitna ng morning hall. Ang aking pakikiramay, Mr. Douglas. Nagbigay galang na ako kay Emil sa ngalan ng aking young master. Mr. Emil will have a beautiful afterlife. Bahagyang tumango ang lalaking nasa edad 30s bago malamig na tumingin. Magpasalamat sa kay young master para sa akin. Kami na ang bahala dito. Hindi magiging masaya ang kapatid ko hanggat hindi ito ginagawa ng maayos. Naningkit ang mga mata ni Elaine. May sinabi si young master Amos. Dahil nangyari ito sa outskirts, ang small sect ay may pananagutan anuman ang mangyari. Sisiguraduhin naming mahuhuli ang salarin. Mayroon na kaming decisive evidence. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng sekta, mahuhuli namin ang salarin sa tamang panahon. Magkakaroon ng hustisya si Emil. Tapos, nagpakita ng malumanay na ekspresyon si Elaine. Si Douglas Higgs ay tila hindi masyadong nababagabag sa paghuhusga mula sa kanyang kilos. No need for all that trouble, Miss Elaine, mahinahon niyang sagot, na may malamig na tono. I know everyone my brother met after he died. Alam ko din lahat ng nangyari. Nawala muna si Miss Zyla para sa kapatid ko. Nakakulong pa rin siya sa likod ng mga rehas hanggang ngayon. Kami, ang mga taga Chinatown, ay hindi rin makatwiran. Hindi namin pa sasagutin ang small sect para dito. Kung tungkol sa pagpatay sa aking kapatid, hindi na kailangan ng karagdagang patunay. Siya ay pinatay ng Rainstorm Needles. Sa outskirts, ang tanging organisasyon na maaaring makakuha ng armas sa publiko ay ang lungmen mismo. Bukod dito, ipinakita ng surveillance footage na si Harvey ay nasa ospital kagabi. Lumabas na ang katotohanan. May nakapagsabi na si Harvey ay may napakalawak na pagkakakilanlan sa lungmen. Pero wala akong pakialam kung sino siya. Simula nung pinatay niya ang kapatid ko. Magbabayad siya kahit siya mismo ang young master. Mukhang malamig si Douglas sa kabila ng kanyang kalmadong kilos. Puno rin ng intensyong pagpatay ang kanyang tingin. Ang iba pang mga Amerikano ay nagtaas ng kanilang mga ulo bago binigyan ng mabangis na tingin. Ang Amerika ang pinakadakilang bansa sa mundo. Sa kanilang mga mata, sila ay nakatataas. Gaano man ito katatag na bansa, wala itong karapatang kalabanan ang Amerika. Iyon ang naging bottom line nila. Natural, alam na ni Amos Augustus na ganito ang gagawin ng mga taong iyon. Huminga ng malalim si Elaine Garcia. Alam kong hindi ito ang lugar para sabihin ito dito, pero sasabihin ko pa rin. Maraming ebidensya ang tumuturo kay Harvey, ngunit walang matibay na patunay. Dahil mas mabuting ilibing ang mga palakol, sana ay malaman mo kung ano ang pinapasok mo sa iyong sarili. Kung kailangan mo, maaari din naming tawagan ang mga awtoridad para sa iyo. Ito ang pinakamahusay na paraan upang harapin sa publiko ang sitwasyon. Sinisigurado ko sa iyo. Sinukat ni Douglas si Elaine bago ngumiti ng masama. Are you people insane? You're talking about the law. Let me tell you something. I don't care about burying the hatchet. I want revenge. Wala akong pakialam kung ano ang kinatatakutan ng small sect. Pero don't you dare involve in this situation. Got it? Medyo nag-alinlangan si Elaine na parang nabigla sa sinabi ni Douglas. Ito ay hindi tama, Mr. Douglas. Pahintulutan na bigyan ka ng isang mungkahi. Ikaw ay isang maingat na tao, hindi ba? Ang mga tao mula sa Chinatown ay pinapayagan na humiling ng isang espesyal na lisensya dito. Ang small sect ay may pananagutan para sa sistemang iyon. Umaasa ako na pigilin mo ang iyong sarili dahil dito. Ang lisensya ay kumakatawan sa mga espesyal na karapatan sa pagpapatakbo ng bansa. Hindi lamang maaari kang magbukas ng mga negosyo sa bansa, ngunit makakakuha ka rin ng diskwento para sa mga buwis.
At saka, nakuha pa ng Smoltsek ang 50 legal na dokumento ng baril para masiguro ang iyong mga benepisyo. Sana maging masaya ka dito. Pakiusap, huminahon ka habang kaya mo pa. Hinaway ni Elaine Garcia ang kamay bago may nagdala ng folder. Pagkatapos, magalang niyang ibinigay ang folder kay Douglas Higgs. Ang lahat ay tila lubos na nalilito nang makita ang tanawin. Ang mabangis na mga Amerikano ay nagpakita ng pagsinta sa kanilang mga mata. Maging si Douglas ay nagsimulang mag-hyperventilate. Maaaring mukhang kahanga-hanga ang Chinatown, ngunit sa mga nakatataas sa Amerika, sila ay second-rated lamang. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa Chinatown ay hindi ganap na mga Amerikano. Kung hindi dahil sa mga ekspertong martial artist tulad ni Henrik Higgs na kumokontrol sa lugar, ang mga mamamayan ng bansa ay nasa mas masamang lugar. Ang isang kapitalistang bansa tulad ng Amerika ay igagalang lamang sa pamamagitan ng malaking paglago ng ekonomiya. Inaasahan din ng mga tao mula sa Chinatown. Pinlano nilang makakuha ng mga espesyal na pribilehiyo sa bansa upang magbenta ng mga produkto mula sa Amerika. Hindi lamang ito naging kapaki-pakinabang sa mga tao ng Chinatown, ngunit nagdulot din ito ng pag-asa para sa Amerika. Binigyan din sila ng discounted tax at legal firearm documents. Sa madaling salita, ang regalo ng Smoltsek ay ang pinakahihintay na pangarap ng Chinatown. Para sa kanila, kahit 18 email ay hindi maihahambing dito. Ito ay isang pagkakataon para sa Chinatown sa pinakamasama at isang teoretikal na tulay sa pinakamahusay. Sa pamamagitan nito, ang halaga ng Chinatown ay tataas ng husto, na magbibigay sa mga mamamayan doon ng higit na awtoridad. Walang pagdadalawang isip, kinuha ni Douglas ang folder at mabilis na tumingin. Sabihin mo sa kay young master na tatandaan ko ito. Hindi lang Chinatown, we also represent Evermore here. He'll report this to my father immediately. May ibang ibig sabihin si Douglas sa mga sinabi niya. That people were involved with Evermore. Elaine smiled faintly. Magkakaroon ba ako ng pagkakataon na makilala si Mr. Henrik, marahil? Ako ay sumasang-ayon sa pakikiramay ng aking young master. At saka, may ilang bagay na kailangan kong iulat kay Mr. Henrik ng direkta. Magkakaroon ng pagkakataon, ngunit hindi sa ngayon. Pagkatapos ng libing ng aking kapatid at pagkamatay ng kanyang pumatay. Magpapakita ang aking ama bilang pasasalamat. Siyempre, hahanap din ako ng pagkakataon para magpasalamat. Hindi napigilan ni Douglas na dilaan ang nanunuyong labi bago sumilip sa malalim na cleavage ni Elaine na may maalab na tingin. Oo naman, maghihintay ako sa good news mo. Naiinis si Elaine, ngunit hindi rin niya sinubukang lumayo. Para sa master plan ng kanyang young master, paano kung kailangan niyang pagsamantalahan? Biglang bumukas ang pinto habang intimate na nag-uusap ang dalawa. Dalawang tao ang pumasok. Naka-cross arms ang nasa unahan, habang ang nasa likod ay may hawak na body bag na walang tigil na kumakawag. Matapos makita ang tanawin, agad na lumapit ang mga mutant para tanungin ang mga tao, ngunit agad silang sinampal sa isang tabi. Pinalipad ang mga mutant bago pa man sila makapag-react sa sitwasyon. Sino ang nanggugulo sa libing ng kapatid ko? Bulalas ni Douglas Higgs matapos iangat ang ulo. Gusto mo bang mamatay o ano? May naisip si Elaine bago ngumiti ng mahina habang nakayuko. Pagkatapos, tumingin siya sa mga monghe na nasa likuran niya, na sinenyasan silang huwag gumawa ng anumang galaw anuman ang mangyari. Napangiti siya nang makilala ang mga taong pumasok. Si Harvey York iyon. Nagkatinginan ng malalakas na mutants bago sumulong ng may galit na galit. Agad na naging berde ang kanilang balat habang lumalaki sila. Agad silang sumulpot sa harap ni Harvey bago nagpakawala ng mga suntok na kasing laki ng mga bato. Hindi mapakali ang mga mutant na tingnan kung sino ang mga tao sa harap ng pintuan. Para sa kanila, dapat mamatay ang sinumang nang ahas na gumawa ng kaguluhan sa isang lugar na tulad nito. Sampal. Sampal, sampal. Casual na sinampal ni Harvey ang mga mutant sa lupa. Pagkatapos, pinunasan niya ng wet wipes ang mga daliri niya bago tuluyang nagsalita. Sabihin mo kay Henrik na magpakita kaagad.
Sabihin mo nandito si Harvey. Ano? Ikaw si Harvey? Agad na nagalit ang mga mutant matapos marinig ang pangalang iyon. Ang mga taong iyon ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan dahil sa kanilang pagkakakilanlan. Maging ang Island Nations at Country J ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanila. Hindi lamang nila kayang bugbugin at pag-usapan ang mga tao ayon sa gusto nila, ngunit walang sinuman ang maglalakas loob na tanggihan ang kanilang pag-ibig kung sila ay interesado sa sinuman. At gayon pa man sila ay lubos na hindi iginagalang sa isang lugar na tulad nito. Ang kanilang mga mukha ay ganap na nakatanim sa lupa. Iyon ay hindi mapapatawad. Itinaas ng mga mutant ang kanilang dibdib bago umungol sa galit. Silang lahat ay naging berde sa isang iglap. Ang 7 ay naging bakal ang kanilang mga kuko, habang ang iba naman na may matipunong pangangatawan ay nagtaas ng kanilang malalaking pabilog na kalasag. Mabilis na pinaligiran ng mga ipinagmamalaki ng kanilang supernatural na kapangyarihan si Harvey, na para bang handa silang patayin siya. Natense agad ang atmosphere. Harvey York. Tumayo si Douglas bago malamig na tinitigan si Harvey. How dare you? Pinatay mo ang kapatid ko, at dumating ka dito para gumawa ng gulo sa libing niya, tapos nagpasya ka na saktan ang mga kapatid kong Amerikano. Sa tingin mo ba easy targets lang kami? I'll slap you to death right now. Don't believe me. Sa sandaling ito, ganap na hindi makapaniwala si Douglas. Sa isip niya, dapat ay natakot na si Harvey na parang takot na daga, at naghihintay sa kanyang hatol. At gayon pa man ay nagpakita siya sa kanyang sarili. Siya ba ay walang takot o ano? Kabanata 620. Ipinahayag ng mga mutant ang kanilang galit matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang ilan sa kanila na may mga kalasag ay hinugot din ang kanilang maliliit na martilyo na may mapagmataas na ekspresyon. Ito ay malinaw na kung ang pag-uusap ay nagkamali, sila ay agad na susugurin si Harvey York sa isang iglap. Humakbang si Elaine Garcia na parang sinusubukang mamagitan sa sitwasyon. Sir York, Mr. Douglas, calm yourselves. You need to stop. This is a funeral parlor. Dito nagpapahinga ang mga patay na tao. Kahit anong kaso, dapat kayong magpakita ng respeto sa small sect. Huwag kayong magsimula ng kahit ano dito, okay? Kung may hindi pagkakaunawaan, handang pumagitna ang sekta. Panay ang tingin ni Elaine kay Harvey, na para bang willing siyang kumilos bilang isang peacemaker. Ano, baliw ka ba? Hindi man lang ginantihan ni Harvey ang kanyang nararamdaman. Are you telling me I made an honest mistake by accidentally killing Emil? Are you making me pay the price before burying the hatchet? Napangiti si Elaine. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaprangka si Harvey. Tama, basta naiintindihan mo ang kabaitan ng sekta. Ang small sect ay palaging walang kinikilingan. We are the symbol of love and peace. Shut up already. Harvey instant snapped his fingers, cutting Elaine off before she could finish her sentence. Mabilis na binuksan ng nasa likod niya na si Roman Klein ang body bag bago sinipa sa lupa ang nasa loob. Ito ang aktwal na mamamatay tao ni Emil. Halika, tanungin mo siya kung sino ang pangunahing salarin. Nakahandusay sa lupa ang assassin noong nakaraang gabi. Halos hindi na siya humihinga, ngunit nasa pinakamahina na siya. Likas na nanginginig ang kanyang katawan nang matitigan niya si Romana. Walang awa si Romana. Ang mga kahangahangang figure ng hangganan ng bansa ay laging may paraan upang makarating dito. Pagkatapos ng isang magandang maliit na pakikipag-usap, ang lalaki ay ganap na sumuko. Sa oras na iyon, pinagpag ni Romana ang bag ng katawan bago nalaglag ang ilang ginamit na karayom. Ang mga mutant ay likas na sumulyap bago sila nawalan ng boses. Siya yun. Pinatay niya si Young Master Emil. Nanliit ang mga mata ni Douglas Higgs nang makita niya ang rainstorm needle sa lupa. Ito ang sandata na pumuno sa kanyang kapatid na puno ng mga butas. Maging ang mga mortician ay kailangang gumastos ng malaking pagsisikap sa pagtatakip sa kanila sa katawan ni Emil. Naningkit ang mga mata ni Elaine bago nagpakita ng nakakakilabot na tingin. Gusto niyang panatilihin ang kanyang malamig na ngiti, ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na panghihina sa mismong sandaling iyon.
Gusto niyang tawagan si Amos Augustus, ngunit hindi niya makuha ang lakas para doon. Ang pagsasagawa ng walang ingat na pagkilos ay mangangahulugan ng pagpapahayag ng katotohanan kay Douglas. Kahit bilang lingkod ni Amos, malamang na hindi niya kayang panagutin ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Douglas bago malamig na tinitigan si Harvey. What's the meaning of this? Do you think you can just fool us with some random nobody?